Okay, so good morning. So gumawa na ako ng YouTube para sa rational function. So ito yung next lesson natin. Pero siguro isa lang ang ilalagay kong ganito kasi ito naman ay madali lang. Ngayon, ulit-ulitin nyo na lang siguro itong topic na to para maintindihan. So, rational function is Rx is a function of the form Rx is equal to Px over Qx. Yung Px daw natin, pag sinabing rational function class, itong Rx na to, ito yung value ng y. Kung saan yung Px over is the numerator over Qx. Px and Qx are polynomial function which Qx is not equal to 0. So, hindi daw pwedeng mag-equal to 0 yung ating denominator. Ang domain natin, the domain of Rx is a set of real numbers. So, ibig sabihin, alam naman natin ang Rx natin kapag rational expression ay all polynomial such that the Qx is not equal to 0. Kasi kapag yung Qx natin is not equal to 0, so magiging undefined siya. Ngayon, punta tayo sa example number 1. Example number 1, construct the table of values and sketch the graph of the following rational function. So, kapag nakakita tayo class ng rational function, alam natin na ito ay rational expression kung saan meron siyang numerator and denominator. Kung ang given natin ay f of x is equals to 1 over x, ang y daw natin, itong f of x na to ay magiging y kung saan given niya ay 1 over x. Ang graph natin, ang x natin sa denominator is not equal to 0. So, equate lang natin is not equal to 0. Ngayon, lalagay natin table of values. Ito class, sobrang dami, no? From negative 5 to positive 5. So, ibig sabihin, pwede ka naman sigurong paliitin mo na lang yan sa susunod. Start ka na lang sa negative 3, negative and then positive 3. Kasi ang ginagawa niyan, once na dumadagdag ka ng integers, negative infinity, naglalaki lang yung graph mo. Okay. Kung halimbawa, 3, naglagay ka ng 3, syempre, connected na yun dun sa negative infinity to positive infinity. And then, ang gagawin natin dito, ang f of x natin, gawin natin y, tapos, papalitan lang natin yung mga value ng x from the value of x. So, ibig sabihin, yung mga value ng x na yan, ipapalit mo lang dun sa x. So, dahil ang table of values ay nag-start sa negative 5, so yung 1, palitan lang natin yung x ng negative 5. So, ayun. Kasi kung saan ka nakakita ng x. Negative 5, divide natin ng negative 20. Ay, hindi. Ibig sabihin, ito na yung value ng y. So, ito po yung kanyang, yung solution. Ang gagawin ko, yung negative 5, palit ko lang doon sa value ng x. Ayan, class. Negative 5, palit ko yung x doon, yung given natin. Kung saan ka nakakita ng x, papalitan mo lang ng value ng x. Tapos, sa pagigisagot doon, yung value ng y. So, ibig sabihin, yung negative 5 dito, yun yung x mo. So, dahil 1 yung numerator, 1 divide negative 5 is negative 20. Yun din, yung ating pangalawa naman, 1 divide negative 4 is negative 0.25. Ayun, lagay mo na sa table of values. Tapos, negative 3, palitan mo lang yung denominator mo. So, ito kaya negative. Hindi ko na naipakita, no? Basta't class yung x na yan, kaya naging negative 0.33. Yung value ng x dyan, pinalitan mo lang na kung ano yung value ng x niya sa numerator. So, nakakuha tayo dito ng negative 0.25, 0.33, negative 0.33, ayan, and then negative 0.5 at 1. Tapos, syempre, ito class, tandaan nyo ha, kung ano yung denominator, doon sila nag-undefined. Ibig sabihin, nagsisiro doon, nag-undefined doon. Wala kang graph na makikita. Kaya kung mapapansin mo, yung given natin x, syempre, is not equal to 0 yan. So, doon sila magkakaroon ng
doon sila may nagkaroon ng undefined. Ibig sabihin, dito lang may graph, dito may graph, pero dito sa undefined wala. Basta tandaan mo kung ano nasa denominator, doon ka magkakaroon ng undefined. Doon siya hindi magkakaroon ng mahati yung graph. Okay, same lang din ng ating 1. Palitan mo to ng 1. 1 is equal to 1. Ayan, sa ating nasa last. 1 over 1 is equal to 1. Tapos, 1 over 2 is 1 half, 0.5. 1 over 3, 0.33. 1 over 4, 0.25. 1 over 5, 0.20. Ngayon, pag pinagsama natin yung x and y natin, ito na. Negative 5, negative 20. 4 and negative 0.25, negative 2, 0.5, negative 1, negative 1, tapos 0 and undefined. Ayun class, denominator natin. Doon siya nagkaroon ng undefined. Tapos 1, 1, 2, 0.5, 3, 0.33, 4, 0.25, and 5, 0.5. Excuse me. Tapos, ayun, i-graph na natin. Parang kumukuha lang tayo yung sa piecewise natin, piecewise function. Magkakaroon ka na ng pag-graph. Graph mo yung ating una, yung ating left side. Ito yung magiging graph niya. Okay? Pansinin mo yung graph. Nagko-connect mo lang yun sa table. Ito class, yung mga the values, yung negative 5 and 20. Ayun yun, negative 5. Ito, negative 5. Alam mo naman na hindi mo naman kailangan lagay po yung mga number kasi ma-identify mo na. So, alam mo, ito yung negative 5 and negative 20. Ayan, ito nandito. Tapos pababa. Same lang din ng positive. Tapos, 0. Dito siya nagkaroon ng harang. Kaya ito magiging itsura ng graph. So, first example lang ito ng rational function. Hindi na natin kailangan elaborate kasi ito po ay ginawa na natin sa piecewise. Parang nagkaroon din tayo ng mga table of values. Okay, next video na natin ay graphing of rational function. Thank you.